Sobrang nakakalungkot yung nangyari kay Fukerat kasi denied entry siya doon sa Dubai. Kaya naalala ko tuloy yung nangyari sa akin sa immigration nung umalis naman kami papuntang overseas. So halos may similarity pero magkakaibang incident. Basing from my personal experience, narito ang possible reasons kung bakit na deny entry si Fukerat nung lumapag siya sa Dubai and then pinabalik dito sa Pilipinas. First possible reason ay yung pagiging complacent ni Fukerat. So, yung confidence niya, sa tingin niya, siguro okay na to. Yung preparation niya, okay na. Hindi siya nag-think twice na paano kapag ganito, paano pag ganyan. Tapos yung mga kasama niya na sa tingin niya is enough dahil kilala yung mga kasama niya, mga ganon. And for me, naging ganon din ako nung humarap na ako sa immigration officer. Yung papunta, tsaka nung paglapag ko rin, medyo hindi mo inaasahan na may mga questions, tapos paano mo ma-defend yung mga questions. So, hindi sapat yung pagiging complacent or very confident ka. Second possible reason ay yung law doon sa Dubai wherein hindi talaga pwede yung nagka-cross-dress. And kitang-kita nyo yung ayos ni Fukerat, talagang very pa-girl. And we understand transgender siya. Pero iba kasi kapag Muslim nation ang pinag-uusapan natin. Tapos yung passport mo, kung ano yung gender mo, dapat ganun din. Kay Fukerat, naka-full glam, naka-lashes, yung nails, and then tapos male, and ganon, mataas talaga yung chance na may-deny entry ka. So in my case, kapag nasa ibang country ako, as much as possible, itatago ko talaga yung, alam mo yun, yung pagiging gayness. Ayoko maging malamya, tapos pag magsalita, para hindi ako pagtripan. Third possible reason ay hindi masyadong nag-research. So, ganun din ako. Kay Fukerat, yung eksena niya, hindi siguro siya nag-in-depth research, nagtanong-tanong o kaya nag-search sa forums tungkol sa mga transgenders na pumunta sa Dubai, kung ano yung sinuot nila, ginawa nila, mga ganon. So, si Fukerat talagang very confident in full nails, in full glam, na nakapag-girl, long hair, naka-makeup, na hinarap niya ang immigration doon. So, ako naman si Gaga, akala ko okay na yung ni-research ko nung ako naman, based from my experience, biglang nagpanik ako nung nasa immigration ako kasi kulang pala yung ni-research ko. So, pwedeng ganon. Okay, so bago ang number 4, eto nga pala yung eksena ko nung nasa Clark Airport ako bago pupunta sa SG. And eto na yung number 4, and sana hindi nyo ako aawayin dito. Kasi yung number 4 ay posible na hindi siya nakikinig. And may mga nabasa ako, tsaka napanood ako noon na may mga comment kay Fukerat na hindi siya nakikinig sa mga advices, sa mga binabasa niya, research, yung parang cool lang siya. And then, yun yung pwedeng isang disadvantage kapag hindi ka talaga nakikinig. So, baka sinabihan siya noon pa na medyo mahigpit sila sa pagka-cross-dress, pero sabi niya, Dedma. So, ang nangyari, dinedma siya doon sa Dubai Airport pa lang, kaya pinabalik siya sa Pilipinas. Fifth possible reason ay destiny. Siguro, marami ang tataas ang kilay at hindi naniniwala dito na hindi siguro ito yung tamang time para kay Fukerat na bumisita sa Dubai. Kumbaga, hindi pa naitakda yung tamang panahon para kay Fukerat. Marami siguro ang tataas ng kilay, itong fifth possible reason, pero marami din ang naniniwala na kapag time mo na talaga. And kapag hindi mo pa time, wag mo munang ipilit kasi baka masasaktan ka lang. So, lesson learned, yung mga lessons basing from my personal experience at yung experience ni Fukerat, kailangan talaga mag-research. Kahit na paulit-ulit mag-research, bastang importante na dadagdagan yung kaalaman natin. And then mag-prepare kung ano yung dapat na i-prepare, yung mga requirements, yung mga docs, lahat, para hindi tayo kukulangin kapag nandun na tayo mismo sa date of fly natin, date of travel. And then prepare ahead of time para ma-prepare na natin lahat and hindi tayo nagka-cram or nagmamadali or nagpapanik kapag malapit na yung date of travel. Tapos, ugaliing makinig sa mga advice and wag dedmahin yung mga advice ng iba kasi
hindi mo alam, yun pala yung pinaka-importanting reminders na kailangan mong sundin. So, yes, kailangan talaga makinig. So, yun lang, and I hope maraming makaka-relate dito. Kasi nangyayari din yan sa real-life situation ng mga ibang tao. So, sana, lesson din itong nangyari kay Fukirat sa ating lahat.